Oops, wag mo muna scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante at isa rin akong DJ mga kanegosyo. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo is focus in one, market ng mayaman, original content. Diyan lang po sa tatlo umiikot yung topic natin mga kanegosyo. Dahil yan po yung dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo ngayon. At meron pa po tayong level 2 mga kanegosyo. Para pag na-perfect po natin yan, pwede na tayo magpasabog sa level 2 mga kanegosyo. At ito, sari-sari store versus 7-Eleven mga kanegosyo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Kwento ko lang tungkol sa akin. Nung ako'y graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nung graduate po ako ng marketing management, nag-work din ako siguro mga 2 years at na-realize ko gusto ko talaga magnegosyo mga kanegosyo. At nagtayo po ako ng pambansang negosyo dito sa Pinas, which is sari-sari store. Doon kung saan ako graduate ng college. Pang-anim po ako na sari-sari store mga kanegosyo. May 5 ng existing, pang-anim ako na nagtayo ng sari-sari store. Pero ako po yung pinakamahal na paninda po sa lahat sa 6 sa amin. Pero malupit naman po ang customer service ko mga kanegosyo. Alam na mga customer ko yan. At nung nagsisimula ako magnegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one, market ng mayaman. Before kasi wala pang original content mga kanegosyo. Along the way naman matututunan mo rin yan mga kanegosyo kapag nagninegosyo ka na. Ito advantage mo kapag nagsisimula ka pala magnegosyo at napanood mo tong video na to. Sigurado advantage mo na to kasi ito yung mga bagay na hindi ko natutunan before. At kung nagninegosyo ka naman, ito yung mga dahilan kung bakit kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ang sari-sari store mga kanegosyo is binili mo muna lahat ng paninda sa loob ng sari-sari store mo. At kapag bumenta ka, doon ka palang kikita. Ang sari-sari store pag lumaki, hindi po magiging grocery. Yan po lagi nasa isip. Ang sari-sari store pag lumaki, malaking sari-sari store lang po siya. Dahil magkaiba po sila ng business model ng 7-Eleven. Ang business model ng 7-Eleven is platform business model at franchising. Ibig sabihin ng platform business model, which is buyers and sellers meet. Doon po nagtatagpo yung buyers tsaka sellers. Lahat ng produkto sa 7-Eleven, nagbabagsak lang po yung mga supplier doon sa loob ng 7-Eleven. At yung may-ari ng 7-Eleven, babayaran lang nila the moment na nabili na yung produkto ng supplier. Halimbawa, chocolate. The moment na nabili ng customer yung chocolate sa 7-Eleven, babayaran pa ng may-ari ng 7-Eleven sa supplier yon within 90 days to 120 days. 3 to 4 months pa po. Ibig sabihin na sa'yo yung cash within 3 to 4 months. Meron kang power ngayon. Pwede mo po siyang paikutin sa mabilis na transaction para kumita ka. Para kang umutang ng walang interest mga kanegosyo. Yan po ang pinagkaibaan ng business model ng 7-Eleven at sari-sari store. Sa sari-sari store, binili mo muna lahat ng produkto at kapag hindi nabenta yung produkto na yun or matagal na nakatenga sa loob ng sari-sari store, profit loss po yun. Dahil kikita ka lang naman kapag nabenta mo na yung produktong nabili mo. At ang sari-sari store mga kanegosyo, hindi po natin mapapasabog sa level 2 or hindi po siya natin ma-applyan ng business model ng franchising, ng business model na platform. Hindi rin natin siya ma-applyan ng distribution model. Hindi natin siya ma-applyan ng licensing business model, manpower business model.
it is what it is. Hindi mo na mapapalaki ang negosyong sari-sari store, mga kanegosyo. Yan po talaga ganyan po talaga naka-design ang sari-sari store, mga kanegosyo. So anong dapat gawin, mga kanegosyo? Kung may sari-sari store ka, wag mong sara kasi kumikita naman yan. Ako din naman, kumita din naman ako niyan. So focus in one. Halimbawa, maghanap ka ng pwede mong may sari-sari store ka na. Napansin mo yung ice. Yung ice, pwede mong mapasabog sa level 2. Pwede mong applyan ng business model, ng distribution business model. Pwede mo siyang ma-applyan. Pwede mo siyang mapalaki palalo. Kasi ice lang yung tinda mo, ipapadistribute mo palalo. Doon ka mas lalong kikita, mga kanegosyo. Kung yan yung source of income mo, wag mong isara yan. Pero mag-isip ka ng produkto dyan sa loob ng sari-sari store mo na pwede mong gayahin. Halimbawa, yung hopya. Sino mas mayaman? Yung may-ari ng sari-sari store o yung nagbabagsak ng hopya sa mga sari-sari store, mga kanegosyo? Yung nagbabagsak ng hopya. Kasi ang business model niya is distribution model. Nasa level 2 na po siya. Mga kanegosyo, huwag ka masyadong malito sa sinasabi ko. Ulit-ulitin mo lang tong video na to kung nalilito ka, mga kanegosyo. At ang dapat mo lang gawin ngayon, mga kanegosyo, kung nagninegosyo ka na or kung mag-i-start ka pala magnegosyo, mag-focus in one. Hanapin mo yung community na may pera or mayaman at gumawa ka ng original content. Yan na po yung tatlo ang labanan ngayon, mga kanegosyo. At kung umabot ka naman sa dulo na video na to, mga kanegosyo, click mo naman yung follow button dyan at heart mo na rin to. Kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon or struggle, kahit anong religion natin, mga kanegosyo, huwag natin kalimutan magdasal. Ingat tayong lahat. Peace.